Lang hapon sa iyo, Bombo Leads. Ganon din sa ating mga katropa dyan sa Bombo Radyo na kahit linggo, ulan, bagyo, nandiyo dyan lagi. Pasensya na at medyo na-late tayo kapatid na Leads sapagkat relief operations dito sa Mm. Pantal. Ganon pa man, napakaganda ang paksa ngayong hapon. At patungkol naman po sa tinatanong nila, tama po yung sinasabi nyo, kaso administratibo ang pwede pa laban sa pulis na nagpapautang sa lugar na kanyang pinagtatrabahuan. Mhm. Alam mo, Pambulit, etong mga kapulisan, sila po ay ah, government servicemen. Sila po ay subject to civil service laws as well. Ganon din, meron din po silang tinutuntun na mga alituntunin patungkol sa kanilang serbisyo bilang pulis ng ating bayan. Mm. Kaya pag ang isang pulis po ay magpapahiram ng pera sa kanyang kinagagalawan, maaring manindigan ang isang kaso na tinatawag na conflict of interest. Ano yung conflict of interest, Attorney Joey Tamay? Ang conflict of interest ay magkaiba, magkasalungat na interest. Number one, bilang police, bombolid, mayroon siyang trabaho na pangalagaan ang kapayapaan Mm. ng ating lugar. Samantala, kung siya naman ay nag-lending, bombolid, Mm. negosyong lending, ay siyempre, kung ang kanyang pinahiram, bombolid, tinan mo kung ang kanyang pinahiram ay isa nagbebenta Mm. halimbawa ng droga, magnanakaw o iba pang kriminal, kung papakulong niya itong taong ito, hindi na siya makakasingit. Tama pa ba? Mm. So, ibig sabihin, mayroong pagkasalungat ng kanyang interes. Ang trabaho ng kapulisan ay protektahan ang taong bayan. Kaya hindi po mainam na mag-lending ang isang pulis sa isang lugar at maaari siyang maharap sa isang kaso administratibo. Ang kaso administratibo ay kaso paukol sa kanyang trabaho. At kung halimbawa siya po ay nanakot dahilan ng kanyang pagpapahiram ng pera dahil ayaw hindi makabayad. Dahil siyempre naman, Bombolid, hindi naman lahat ay mayaman Mm. na naghihiram ng pera. Yung mostly na nanghihiram ng pera, nakababayan natin, Bombolid, ay yung mga mahirapang buhay. Kaya Yes. kung mahirap silang bayad, Bombolid, magagalit yung pulis, tatakutin sila. No? Kaya hindi po maganda po yon kung sakasakali po na halimbawa lang po na nakagawa ng pananakot na inumbahan halimbawa ng baril, no? Ay hindi naman po pwede yon. Papasok na sa kasong krimen. At ang kasong krimen dyan, Bombolid, ay ang pamilit o coercion. Mm. Hindi nga siya makabayad eh. Ang pinakamainam, dalhin na lang sa hukuman. Kaya ito ay magandang babala sa ating mga katropa sa Philippine National Police na sana po ay iwasan ho natin na magpahiram ng pera o dili kaya iwasan din natin ang mapag-utusan ng mga nagpapahiram ng pera upang maningil, pambulid. Mm. Otherwise, sila ay maaaring maharap sa kasong administratibo patungkol sa kanilang trabaho at pwede silang matanggal sa serbisyo, pwede silang masuspinde sa serbisyo o dili kaya pwede naman po silang mapagalitan. Ang tawag po dyan ay chastisement. Mm. At yung warning o pagpapagalit sa kanya ay pwedeng maisama
naman sa kanyang service record. Kaya yun lamang, Bombolits, napakaganda po ang paksa ngayong hapon at mainam at na-discuss po yan at napag-usapan ang maaring conflict of interest ng isang pulis na nagpapahirap ng pera. Go ahead, Bombolits.